Hello, good evening. Kami po pala ang Team Solid. Kasama ko si Kuya Nathan and si Kuya Luke. And ako po si Kuya Jules. And kami yung naatasang mag-lead ngayon ng family altar. So, siguro maganda na before natin simulan na pag-sharing time, maganda siguro kung pasimulan muna natin to ng worship time, di ba? Maganda yun, di ba? Maganda. So, simulan na natin. Ayan. Worship time muna po tayo. Ayan. Kakanta po kami. Alright. Hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kapulihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan
tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, at dahilan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord. Maraming salamat po, Lord God, sa magandang worship na aming napakinggan, Panginoon. Lord, Lord, as we start this family altar, Panginoon, Lord, dinadalayan ko, Lord God, na kayo yung pumagitna sa amin, Panginoon, sa aming mga mapag-uusapan, sa aming sharing time. Lord God, na Lord, tunay nga, Lord God, na ikaw yung pupurihin namin, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, at hanggang sa mga susunod pang mga pagkakataon, Panginoon. Maraming salamat po. Gabayan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun. So, ang sunod na portion, yan, na-appreciate nyo ba yung kanta namin? Alright. Tingnan ko man na. Ganda ng boses namin, no? Pwede na sa worship team. Diba? Pwede na kami sa worship team, di ba? So, ayan. So, siguro, isunod na natin yung Thanksgiving and appreciation. So, meron ba kayo na gustong, siguro unahin muna natin, tag-isa tayo, no? Thanksgiving muna. O gusto nyo ba pagsabay na? Dalawa na, sabay na. So, ano yung Thanksgiving and appreciation na recently nyo lang na, naranasan? Sino mo una? Una na si Luke, di ba? Grabe Wala naman. na ako. Luke, niapik pa ako ni Luke eh. Ganun ako, sabi niya ako na una. Ako na kuya, habang nag-worship time Kaya tayo. ko na Ginagalaw na. Ganun ano ba Luke? Sige na nga, ikaw na. Ayun. So, Thanksgiving ko po sa Lord. Natapos na yung first year ko. Second year ka na. Second year na ako sa susunod. Then, yun, grateful lang ako kasi siyempre, ibang level yun eh. Siyempre, college na ako. Then, siyempre, yung college, ang masasabi ko lang sa mga susunod na magka-college, iba yung environment, pero masaya naman. Masaya naman siya. And then, appreciation ko, pwede naman, dalawa appreciation. Pwede. Ayun. Sampu. Kumain ko muna si Kuya Jules, no? Kasi parati siyang nagre-remind about sa amin, about sa mga gawain sa church, o di kaya sa others, about spiritual life na ganun. So, dahil doon, parang natawag na nare-remind kami, o di kaya nagigising kami about sa reminder ni Kuya Jules na kahit hindi kami nagre-reply, Hindi nagsisin, no? Hindi nagsisin eh, no? Ginagano na lang. Inansend lang. Press lang. Ay, si Kuya Jul pala nag-message. Mamaya ako nabasahin. kahit minsan di kami nag-reply o nagsisin. Ayun. Nakikita namin yun. Although We always nanonotif naman. Tsaka pag sinabi mo naman pupunta ng church, pumupunta na. Hindi lang kami nagre-reply. Alam mo na yan. Ayun. So, ayun. Parati siyang nagpapaalala sa akin. Then si Kuya Nita naman, appreciate ko din kasi although ano ko rin. May although agad na yun. Di naman although, ano siya. Sige, go Kaya na. hirap kasi mag-isip ng word eh. I mean, nakita ko sa si Kuya Nita na maraming mga surprises. Wow. Yeah, maraming Ano surprise na yun? surprises na alam mo yun, hindi ko akalain na-accomplish na yung mga ganon. Parang na-inspire lang ako. Na-accomplish na yung mga ganon, meron na siyang ganito, meron siyang mga ganito, ganyan. Then, na-promote sa trabaho. Ayun, so, parang ako na bilang estudyante po, no, nabuhayan ako na loob na kailangan ko pa pag-igihin ng pag-aaral ko. And then, kailangan ko din na alam mo yun, ma-build yung mindset ko na kailangan pagdating ko sa trabaho, hindi ako yung simpleng trabaho lang, tapos yung trabaho, pinag-iigihan talaga. Ayun, yun lang po. Ayun, salamat Kuya Luke. Na-appreciate ka rin namin. Na-appreciate natin. Na-appreciate nyo.
ano to, masipag to sila. Naglolokohan lang tayo Oo. dito. Ayan, so ikaw na. Ako na? Mamaya na ako. So, ano, upong boss ka dyan. Ikaw muna. Sa akin siguro, na-appreciate ko una, syempre, yung mga leaders natin, si Pastor, na binigyan niya tayo ng chance na mag-lead ng family altar. Oo. Today, June 28. 28. 28 ngayon. Oh, June 28 ngayon, guys. And also, ganun din kay Jules kay Kuya Jules, na lagi kaming pinapaalalahanan sa mga activities sa church. Hindi niya kami kinakalimutan. And also, yung ganito, yung pinush niya yung family altar na patuloy. And for Luke na nag-set up, ganun. And si Luke na-appreciate ko din kasi grabe ang sipag niya lagi sa tech team na. Parang siya yung nagli-lead ng tech team. You know? siya yung soul. Ay, siya yung heart and soul. Hindi, parang siya yung sentro. Pero syempre may leader pa din sila. Pero na-appreciate ko pa din siya kahit sa edad niya pa lang niya na ganyan. Ay patuloy nagpapagamit siya kay sa Lord. And also, ganun din sa family and mga friends sa paligid. And syempre, yan, yung mga malalapit sa akin, yung malalapit sa puso. Hindi sila constant sila palagi sa mo na yun. Malapit sa puso. Yung malapit sa puso. Si ate ko siya eh. Okay. So, syempre, hindi lang siya, kundi yung buong family, yung malalapit sa atin, na lagi silang Mamahal sa nagiging buhay. constant, na every time na sasabihin mo na ganito yung needs mo, and they are always willing to help. English. Wow. Englishings pala tayo dito. Siyempre, na-appreciate ko din si Lord sa mga blessings na patuloy and abundance na patuloy na na-experience araw-araw. And yung for Thanksgiving, ganun din, this past few months, madaming na-accomplish na. Before mag-start yung year, nasa checklist mo siya naman. Dapat ganito yung gagawin ko, ganito yung ma-achieve ko. Una, nagkaroon ako ng driver's license. Wow. Driver's license. Which is, sa 2025 goals ko siya. And yung motor, pag-ipunan, and also yung promotion. And a lot of things pa na, there are a lot of things na i-expect pa more from the Lord. Pero syempre, yung expectation na yan ay parang yung partner lang, dapat patuloy ka nag-obey sa Lord para yung expectation comes to reality. And also, yung works mo din, yung action mo din, is aligned sa kung ano yung gusto mo mangyari. Ayun lang. Ayan, salamat Kuya Nathan sa appreciations. Ayan, so ako naman, unahin ko na yung appreciation. Yun, una, na-appreciate ko si Nathan kasi talagang kapag kami nagkikita, talagang meron kaming deep and meaningful talks. Ayan. Talagang nag-open siya sa akin ng mga bagay-bagay. And ganun rin, talagang safe place siya para kami makapag-usap na malaman ko kung ano yung nilalaman ng puso niya. Ganun rin, nakakapag-share din ako sa kanya. Talagang mutual, di ba? So at least mas nalalaman ko at yung kung ano yung lagay mo, di ba? Ganun. Kaya na-appreciate ko yun kasi yun yung mga bagay na talagang siyempre kapag di ka kasi naging open, parang mangyayari, di ba? Kaya yun yung na-appreciate ko kay Nathan. And kung paano ka sa akin, makinig. Ayun. Which is talagang yun, sobrang na-appreciate ko yun. And ganyan rin kay Luke, talagang si Luke napakasipag kasing bata niya. Yes. Bata pa. Oo. Bata pa yan kasi. Bata pa yun sa akin kasi natanda ko rin. Ayan, si Luke, na-appreciate ko rin kasi talagang bukod, lahat naman sa tech team na aasahan. Gano'n. Pero talagang pag, may need ako na, kunyari, meron akong, kailangang, pag wala pa ako sa church, tapos kailangan kong malaman kung ano yung either meron bang ganito o kaya yung laptop, kung hindi na mga gano'n.
Si Luke yung talagang tinachat ko doon, di ba? And talagang parang ko siyang kanang kamay. Di ba? Pero yun, yun nga, lahat naman sa tech team talagang naging solid na talaga kasi yung yung pinaka tech team. Kumbaga, Shoutout sa inyo. and shoutout tech team. Ayan, no? Ayan, kami dito tech team kami. Ayan. So, yun, na-appreciate ko rin kayong dalawa, kayong dalawa naman and si Kenneth, ayan. Kasi talagang you come a long way na, di ba? English yun, come a long way. Parang kata yun, Ang kanta yun. Kama lang. Ayun. Ayun kasi syempre, lalo si Kuya Nathan, tsaka si Luke, since nung nagkasama-sama na kayo sa cell, talagang mas, ayun nga, doon lang nagkaroon ng pangalan yung cell natin, di ba? Kasi dati kami, dalawa lang ni Kuya Nathan, Kaya siya naging team solid kasi solid talaga. Ayan. So, na-appreciate ko kayo both kasi lagi kayo nandiyan. Ayan. Then, ayun, na-appreciate ko rin naman yung sila pastora, mga leaders na rin. Ayan. Pakita mo ba natin yun? Huwag na. Hindi na papakita. Memories na lang natin yun. Kasi time pa yun na parang mahaba yung book. Sinadya ko ata yung gumanyan eh. Dito nang... Yung pandemic times kasi merong picture na pinakita si Lok sa amin. Ayan, then ayun nga, na-appreciate ko sila pastora na nandyan at patuloy na nagtitiwala sa amin and nag-i-impart sa amin ng knowledge and wisdom para mag-grow rin kami as a cell. Ayan. And yun, na-appreciate ko rin ng aking kasi binanggit. Kailangan rin magbanggit. Ayan. So, basta, ayun, na-appreciate ko kayo both. Alam mo na yan. Na-appreciate kita. Ayan. Ayan. Then, siguro sa Thanksgiving, ayun yung pinaka ko talaga is sobrang thankful ako sa Lord because of His provision. Di talaga siya nagkukulang. Kumbaga talagang gumagamit siya ng mga tao ang tawag dito para ipakita na nandito ako palagi sa iyo at hindi ka magkukulang dahil nandito ako para sa iyo. Yun yung yung lagi niyang sinasabi sa akin kasi sabihin na natin nawalan po kasi ako ng work and finding naman ng bagong trabaho pero yun nga may hirap talaga ngayon ng parang may nagsabi pa nga sa akin dry season daw ng ngayon ng sa work pero hindi naman ako naniniwala kasi naniwala ako si Lord naman yung magpro-provide nun and ganun rin thankful ako kasi nagkakaroon pa rin naman ako ng mga side gigs every now and then na talaga makakapag sustain rin and yun nga yung sa tulong rin ng mga taong tinatouch ng Lord para sa ma-provide sa akin yung need ko. Ayan. So ayan, thankful ako sa Lord. Then sumunod dahil nakapag Thanksgiving and appreciation tayo, siguro maganda is simulan naman natin sa word. So ako na lang siguro muna mag-share tapos mag-share na lang kayo ng reflection tsaka yung reman nyo rin. So ang ating word po pala ngayon ay alam nyo naman nakapag-devotion naman na tayo is nasa Acts 9, di ba? Acts 9. 1 to 25. So hindi na namin babasahin siguro para hindi naman sobrang tagal ng Pwedeng mag-stop muna tayo tapos ilagay ni Luke sa baba. Pwede naman. Ayun. Sing! Joke lang, hindi kami mag-edit masyado. Hindi namin papahirapan si Lo. Pero, ayun, kung sakali na kung di nyo man nabasa, pero sa tingin ko, nabasa na nila yan kasi Nabasa na nila yan. Gabi na eh. panggabi na yung dapat nilang basahin ngayon. Mamaya, di ba, pagkatapos ng family altar. Kaya, if hindi man, maaaring naging busy lang or something, basahin nyo na lang. Ayan. So, ang ating wordings. Ayan. So, nandito. Wait lang. Nandito yung notes ko eh. Ayan.
So, pinamagatan ko siyang never give up. Yun yung Never sa... give up, never what? Never give up, never give you up. Ayan, yung ano, yung title ng aking devotion. Ayan. So, yung pinaka-rema ko ay nasa 15 to 16. 15 to 16. Ayan. Ayun. Sabi kasi dito, but the Lord said, go for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings as well as to the people of Israel. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. So bakit ko siya naging rema and bakit nga ba ito yung naging title ko? Kasi ito yung way of saying ni Lord na you should never give up sa taong possible na maging instrument ng ating Panginoon. Kasi believe it or not, may times kasi na kapag nakita natin yung isang taong ito na ganito yung ugali niya, ganito yung past niya, sabihin natin kilala mo siya, di ba? Kasi kumbaga sa previous verses, tinawag ni Lord si Ananias, isa siyang believer, and sabi niya doon na Lord, kilala niyo naman ito ngayon nagpo-persecute sa mga mga nagsasabi ng yung nagsi-share para sa pangalan mo, di ba, mga ganun. So, pero ito yung sinagot ng Lord na sabi niya doon na kailangan sharean mo siya kasi pinakita ko na sa kanya. Siguro basahin natin ng kakaunti yung saan banda yun. Ayan. Ito yung sinabi ni ayan. Sabi ni Ananias, sabi ni Lord, go over to Straight Street to the house of Judas. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying to me right now. I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again. Diba? Pero sabi kasi ni Ananias noon, but Lord, I have heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. And he is authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon your name. Diba? Kumbaga, hindi kilala ni Ananias si Saul as yung personal na pagkakilala. Kundi narinig niya lang to hearsay. And may mga ganon tayong pagkakataon na meron tayong may encounter na mga tao na parang pas ako dyan kasi parang yan, maloko yan, mga ganon. Parang ayoko, baka mahirapan akong mag-share dyan. Baka hindi niya naman ako pakinggan. Pero hindi natin alam na baka yung taong to, malaki pala yung paggagamitan ng Lord sa kanya. And ang tanging makakapag-break lang nung taong yun para maging ganun siyang tao is gamitin ka ng Lord para sa kanya. Kasi ito yung si Ananias, siya yung gustong gamitin ng Lord para si Saul is makakita ulit by laying hands, di ba? And sa mga sumunod na verses nga nun, is pagpunta nga ni Ananias is yun nga, ginawa niya kung sinunod niya si Lord, and pag-lay hands, nakita si Paul. Si Saul pa lang siya this time. So, pagkatapos nun, nakita, and agad-agad talagang nagpabaptize si Saul, di ba, mga ganon. And, ayan nga, sabi dito sa reflection ko, never ever give up on somebody, especially those who the Lord will use. What He sends, He will put it a good, what He sends, He will put a good news. Diba? Ba't ganyan yung kung sinabi ko dito? Hindi, kumbaga, kung sino yung pinadala ng Lord sa'yo, magkakaroon ng good news yun. Diba? We will never know how much that person can change the future. Kasi just like who the Lord used as an instrument to the Gentiles and to the Israel, si Paul yun, diba? Kumbaga, wag nating hayaan na magkaroon tayo ng prejudgment sa tao na ating shishiran dahil lang sa kung ano yung past niya. Kasi, di ba,
kung kilala natin si Lord, hindi naman yung past yung tinedwell niya sa atin eh. Diba? Kumbaga, si Lord hindi tayo tinitingnan sa past natin. Alam mo, tinitingnan niya sa atin future. Sabi nga dito sa motivation, Ananias knew Paul, but he only knew his past. But the Lord knows his future. So we only need is to obey. Diba? Kasi kung tayo magkakaroon tayo ng prejudgment sa tao na masishare natin, diba? Kung halimbawa sa workmate mo or sa magiging kaklase mo sa second year, kasi magsa-second year ka na, diba? Kung may prejudgment na tayo dahil sa ugali niya lang, past niya yun eh. And sabi nga, ang tao, kaya ganyan yung naging kung sa psychology, diba? Ang tao kaya siya nagiging ganito dahil sa past niya. Merong nangyari. Kaya hindi mo pwedeng i-judge yung tao kung bakit siyang ganyan. Kailangan mong tingnan muna yung past niya para malaman mo, kaya pala siya ganito kasi maaaring may problem siya sa pamilya and everything. So, hindi tayo pwedeng mag-judge na, wag na yan, wag na natin sharean yan, hayaan na natin yan sa, mapunta sa impyerno, mga ganun, di ba? Kundi, magkaroon tayo ng heart na, Lord, gagawin ko yung inutos mo na sharean siya, gagawin ko yung utos mo na i-disciple siya kasi Lord, alam mo kung ano yung ginagawa mo. Maaaring hindi ko naintindihan yan ngayon, maaaring hindi natin naintindihan yan ngayon, pero darating yung time na ito pala, kaya pala ginamit siya ni Lord kasi siya yung mag-share sa iba't ibang schools. May mga ganun pala kasi hindi natin alam yung future eh. Only God knows the future. So we only know the past. So we never judge and we never give up sa taong yun. So kaya sa application ko, obey the Lord and just serve Him. Kasi yun lang naman yung nais ng Panginoon na gawin sa atin. Diba? So, ayun, yun yung gusto kong i-share sa atin. So, kayo, ano bang reflection and rema nyo? Baka may maganda kayong rema and reflection dyan. Sige, ako muna. Ikaw muna. Ayan. So pareho lang din kami ng verse ni Kuya Jules na yung sa 15 ka, di ba? 15, 16. Yung 15 lang, yung but the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel." So, meron akong tatlong reflection na rema. Parang paghahaluin ko na lang. So una, yung yung alam naman natin na kung paano nag-transform ni Lord si Paul from Saul. Even the name, no? Na parang niya. Iniba talaga. Iniba. So God can transform anyone. Hindi lang God can transform yung taong na maliit lang yung sin. Or God can transform yung medium rare. Kung sa state pa. Medium rare. Yung meron namang well done sa kasalanan. So God can transform anyone. Kahit gaano man kalaki yung gravity ng sin mo, if you are very willing, no? And if yung God willing na din na i-transform ka ng Panginoon, you will be able to transform. Dahil isa kang transformer. Ito joke lang. Ayun. Then pangalawa, yung obedience can unlock God's plan. So, yung obedience ni Ananias na even though may fear sa heart niya kasi alam niya yung identity ni Saul na naging Paul, no? Pero he obey God commands na puntahan niya si Saul doon. And if walang obedience ni Ananias, walang siguro yung word ng Lord narinig man pero hindi ganito ka wide. Hindi siya ganito ka spread like what Paul had done, no, to share the gospel hindi lang sa Jews or sa Israelites kundi pati sa mga Gentiles, no? And isang instrument doon na ginamit ng Lord ay si Ananias, no? And also yung obedience niya. So ganun din sa atin, no? Sometimes may inuutos yung Lord sa atin na gawin to,
ito, baka ito din yung way for greater things kaya sundin din natin si Lord. Kasi yung obedience natin to Lord can unlock madami pang possibilities if we obey to the Lord. And pangatlo, si Lord nag-position siya ng tao para ma-realize yung plans niya sa life natin. He always position someone, hindi man someone or something, no? Para yung plan niya will always prevail. Sabi niya nga sa Jeremiah 29:11, no? For I know my plans for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So kung ano man yung plano ng Lord, He already knows and He already planned it na mangyayari sa life natin, and we wait lang and we will be amazed kung gaano kadakila yung Lord sa life natin. Hindi naman tayo kasing ganda ng yung transformation ni Paul from ni Saul to Paul. Ganun, mayroon kanya tayong destiny, may kanya-kanya tayong testimony, may kanya-kanya tayong nangyayari sa life natin. So each of one of us is unique sa eyes ng Lord. So yung nangyayari sa life natin is unique din, and may unique plan si Lord sa atin, no? Hindi tayo dapat nakatingin sa success ng iba, no? Kung gaano sila biglang angat, no? Ganun din, let's wait for God's perfect timing sa life natin. No, kasi He already knew, He already positioned His plan sa life natin. And what ang kailangan lang natin talaga is yung obedience. No? Kailangan lang natin is obedience, yung faith, and patuloy tayong mag-follow sa kay Lord. And patience lang din in pag-wait. Kasi not now but not never nga. Mangyayari pa din yan. Yung plan ng Lord sa life natin. Ikaw na ko yun, Luke. Ayun, sa reflection ko naman po, yung about kay Saul lang po. Siyempre nakita po natin sa devotion po na nag-transform si Saul to Paul. No? And then, nakita din natin na ang Lord ay gumagawa ng way, no? Para, alam mo yun, hindi mapigilan yung plano ni Saul na ayun, patayin yung mga followers niya. So, siyempre, nasa plano yun ng Lord eh. And kapag mangyari yun, it's a right time talaga na gagawin yun ng Lord. And then dito din po, yung kay Saul, kapag ang Lord ay pinigilan niya tayo na gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanya, lalo na dito sa binasa natin kanina. Marami tayong ma-realize. Lalo na dito sa itong verse na ito. Saan na yun? Yung sa part na ito sa verse 4, sabi dito, He fell on the ground and heard a voice saying him, Saul, why are you persecuting me? Verse 5, Who are you, Lord? Saul asked. And the voice replied, I am Jesus, now the one who are persecuting. Now get up, verse 6, and go into the city, and you will be told what you must do. So na-realize dito ni Saul na siyempre maliwanag yung yung harap niya. Maliwanag yung harap niya. So siyempre nabulag po siya. Oo, nakabulag talaga yun. Nakabulag yung mga ganun. And then nagkaroon siya ng realization na totoo pala si Jesus. Although narinig niya si Jesus, pero yung encounter niya kay Jesus, no, marami siyang alam mo yun, na-realize, marami siyang alam mo yun, yung encounter niya kay Jesus. Unti-unti parang nababago yung life niya. Yun yung nag-start na mabago ang buhay ni Paul because of the encounter of Jesus Christ. Yes. So, dahil doon, nagkaroon ng sinabi ng Lord kay Ananias na merong magandang planos si Paul, maganda si Paul na yung siyempre sakop niya yung sasakupan siya eh. So, sabihin lang yun, malaki yung magiging influence niya for the good. Malaki influence niya. So, kung hindi nangyari yung ganong bagay na kung patuloy pa rin si Saul
na papatayin niya yung mga followers ni Jesus ay hindi ko alam, hindi natin alam kung yung word ng Lord ay nag-spread. Pero iba kasi kapag yung nangyari kay Saul na yung plano ng Lord talaga ay masusunod and hindi yung sa kanya. Kaya pinigilan ng Lord yun and ipinalit yun sa plano na kung saan ay nagpabago sa world. Kasi kasi yung ang tawag doon, yung nawawala ako eh. Sige, kaya mo yan. Nag-spread ng word si Saul, no? Hindi lamang siya hindi lang siya nag-spread ng word sa isang lugar lang, sa dalawang lugar lang, but in different continents. Oo. Different continents po siya nag-spread ng word. And na-influensyahan din niya yung mga taong tuturuan niya na mag-spread din ng word. So through Saul, no, talagang kumakalat talaga. Alam mo yung sa ng virus, no, kumakalat siya. Pero dito, mas kumakalat siya because kahit saan napupunta si Saul ay kahit saang lugar siya nag-spread ng word, no, para matupad yung kalooban ng Lord na kahit sa dulo ng mundo, no, mayayag ang kanyang salita. Amen. Ayun. Yan. So, ang ganda lang rin ng way ng ginawa ng Lord sa buhay ni Saul, di ba? Kasi talagang yung Saul naging talagang capturing ng souls, di ba? Napasok ko pa yun. Pero yun nga, isipin nyo, dahil kay Ananias na nag-obey, di ba? And kaya si Saul ay naging Paul, nag-transform siya. So, dahil doon, nagkaroon ng way ang Lord para tayo rin matransform. Di ba? Ang ganda lang rin ng kung paano makapangyarihan ng Lord sa Kaya yun yung kaya di ba yung sabi ko, hindi natin pwedeng i-judge yung tao kasi maaaring ito pala yung magiging big fish niya, yung tinatawag na siya pala yung mag-share sa ibang lugar, di ba? Kung ito lang yung kaya nating gawin, ito palang taong to, ito yung tutulong sa atin para mas makapag-spread pa tayo ng word, di ba, sa ibang lugar pa, di ba? So, kaya never give up. Ayan. So, ayun po, ito po yung naging sharing time namin. Ayan. So, I hope meron kayong mga natutunan sa aming napag-sharean. And kung kayo dyan, pwede kayo mag-comment dyan kung ano yung naging rema nyo, di ba? And kung meron kayong naging, ang tawag dito, naging reflection or ano ba yun? Kung nakarelate kayo sa mayroon kayong sitwasyon, pwede nyo i-comment dyan down below. Ayan. Babasahin ba natin? Ngayon, comment nila. Ay. Siguro, next time na lang. Sa susunod na pamilya. Alam mo talaga. Ayan. So, ayan, comment down below lang. And then, patuloy tayo na manood ng Family Altar. Ayan. Ayan. So, sino bang kasunod? Limutan ko kasi kasunod. Pero, hindi ko kasi nabasa eh. Pero, ayun, next Family Altar, manood rin kayo. And patuloy natin supportan yung Family Altar na to. Kasi talagang, kung malaking bagay siya na meron tayong mga natututunan rin, di ba? Kung kayo may natutunan kayo sa amin, meron rin kayo matututunan sa iba pa mag-share ng Family Altar. Kaya keep on watching, di ba? Ayan. Every 6 p.m. Every 6 p.m. Saturday. Ayan. Kung wala ka namang Tsaka ginagawa. mag-like and subscribe din sila para updated sila. Mag-like and subscribe and follow us on YouTube. Ilalagay lang ni Luke dyan. Dyan, down below. Pinahirapan May subscribe na dyan sa baba. Ayan. Tsaka see you tomorrow din sa ating church. Ayan, yun nga, kung kayo nanood kayo ngayon dito, syempre, wag nating hayaan na ma-miss out natin yung Sunday service. Kaya, so siguro dito na namin tatapusin. See you tomorrow sa ating Sunday celebration.
Ayan, makikita nyo kami doon. Bye-bye po. Sa likod. Bye-bye. Sa likod. Nasa likod ulit kami. Okay. Nakakulay. Ay, hindi natin alam. Secret. Ayan, secret Kaya pumunta natin. sila para malaman. Kung gusto nyo malaman, punta tayo sa Sunday. Okay. See you guys. See you. Salamat po Thank sa you po. pakikinig. Thank you po. Good night and kain na kayo ng dinner. Okay, bye-bye. Ano masarap ulam niyo. Bye-bye. Bye-bye. Ay, layo. Masyado malayo para mag-block.